Si gold po, most likely, sabi natin sa inyo kahapon nung nasa Hong Kong pa ako, there's a likelihood na magko-consolidate. There's a likelihood na baka mag-consolidate lang po ito, si Goldify. Medyo malawak yung area, kaya magandang ilagariin. 4385 to 4185. $200 range po yan. You don't need to trade yung buong range na yan kasi baka maliquidate ka dyan. 'Di ba? Kung aantayin mo dito, 'di ba? Bababa ka ngayon sa 1 hour lang. Baba mo po sa 1 hour, hanapin mo lang, okay, green cloud ba sa 1 hour? Alright, sige. Green cloud, maghahanap pa rin ako ng buy the dip setup sa 5 minute. Kapag ka po si gold ay wala sa kanyang all-time high, wala sa kanyang price discovery zone, so meaning the price is trading below its all-time high, pwede ka mag-abang sa 5 minute ng BTD setup. 5 minute. Pero once na bumasag yan at mag-record na naman ng all-time high, babalikan na naman sa 2 minutes. Babalik ka sa 2 minutes. Bakit po? Papakita ko sa inyo. Pag si gold kasi lumipad at bumasag ng all-time high, ito po yan, dire-diretso yan. So, hindi ka pagbibigyan niya ng dip sa 5 minutes. So, hahanap ka sa 2. Pero once na mag-consolidate yan, so, for example, ito, nauntog siya dito, ilang 4 hour din yan. No? Siguro isang araw lang to eh. Nag-consolidate ng konti yan dyan, meron ka sa 5 minutes dyan ng mga pullbacks. Pero once na bumasag na naman price discovery, layo na naman. Ang huli, 2 minutes to closing. So that's gold. So tignan natin kung kaya niya bumasag ng all-time high ulit, mag-record na naman ng all-time high. Depende sa mga bumibili sa Costco. Depende mo yan, di ba? Sa mga namimili sa Costco. Syempre, di ba? Kung marami kayong bibili, tutulak na naman yan. Alright? Si Bitcoin kailangan niyang, kailangan niya i-take out itong 618. This is the 4-hour chart of Bitcoin. Nauntog sa 618, Briefly, mukhang, kala mo babasagin, pero wala, hindi nag-confirm, nauntog, so nagpo-pullback tayo. So may entry ako kahapon, 108,000, gain pa ng konti, but I think I need to, babalik to dun sa entry ko. Kailangan natin lagyan ng TS or trailing stop na. I can move my stop dun sa entry price ko, somewhere here. 108,200, may konting kita. Lalagyan na natin yung trailing stop natin dyan. So, yun yung gagawin na. So, risk-free na yung trade na yan na ginawa natin kahapon. I think pinakita ko yan eh. Pinakita ko sa inyo, no? 108,063. So, gonna put a trailing stop na nandoon na. Pag bumalik po doon sa area na yon, close na yung trade natin without profits. Oy, red candle na. Naku, red candle na. Yan. Pwede na natin to set natin yung, move natin tong SL. Ito ba yun? Move natin tong stop loss. Ito po yun. Itong stop loss na to. Move natin sa ilalim ng candle na yan. So, we're gonna earn $6 pag tinamaan. Pag na-close yan. Ganyan lang po. Ganyan lang yung pag-trade. As much as possible, you want to remove emotion sa trading eh. Di po ba? So yan, for example, tamaan to. I'm gonna gain $6, $6.88. Close na yung trade. Ngayon, Tito, paano pag tinamaan umakyat? It's okay. May profit pa rin naman eh. Bakit yan? Na ba yung last na setup? Hindi. Meron pa ulit na setup na susunod. Magbibigay ulit si Tipay. Yan yung abundance mindset na sinasabi natin sa inyo. That's the abundance mindset na gusto nating i-share sa inyong lahat using Tipay. Hindi po mauubos yung setup na yan. Hindi po mauubos yung green dot na yan. Lagi pong meron yan. Mag-aantay lang tayo. Hindi po ba? Yun lang yung kailangan natin gawin. Mag-antay. But our primary focus and goal, once na meron ka ng trading system, once na may Tipay ka na, your primary focus is how can you protect your capital? So, risk management. Paano ko maprotektahan itong capital ko? Gusto niyo malaman kung paano? First, lot size. Proper lot size. Huwag kang mag-overbet. Diba? Pag maliit lang yung capital mo, huwag kang mag-ambisyon na kalahati itataya mo. Huwag kang mag-ambisyon ng ganun. Doon magsisimula yung pagiging disiplinado. Lot size. Pag tama yung lot size mo, hindi ka kakabahan kahit bumabagsak. Ngayon, once na pumasok ka na sa trade, identify your stop loss. Saan mo i-close? Saan mo masasabihin na invalidated na yung entry ko? What's your risk control? Kasi you want to protect your capital eh. You don't want to get wiped out. Okay? You don't want to get wiped out. So, nasa na risk control mo? Identify mo yun. Pangatlo, pagka gaining na yung trade, katulad po nito, positive na yung trade. O, saan natin nilalagay yung trailing stop natin para hindi natin ibalik yung gain natin sa market? Or at the very least, hindi tayo na malugi dun sa trade na yon. Maging risk-free yung trade natin na yan. Yun po yung objective. Yun muna, mag-focus muna tayo doon. Huwag muna dun sa Lambo.
'Di ba? Wag muna sa Lambo, kulambo muna. Kulambuan muna natin yung capital natin para hindi kagatin ng lamok, hindi putaktayin ng lamok. Dun muna tayo sa kulambo. Kasi pagka ang focus mo yung Lambo na kagad, without the skill, without understanding the process, without the system, puputaktihin ka na. Nilamok ka na. Nilamok na yung capital mo. Ubus na. 'Di ba? Wala ka ng capital, wala ka pang Lambo. Follow for more Tito Moves.